Paglabas ko ay nakabihis na si Sandro. Nakasuot na ito ng panibagong suit. May pupuntahan ka ba? I ask. No, may aasikasuhin lang ako sa labas. Mabilis siya lumapit sa akin at huminto sa harap ko. Get dressed. Sa labas na tayo magdi-dinner. Okay. And before he go out, ginawaran niya pa ako ng halik sa noo. Napatikim na lang ako. Pangiti-ngiti na humanap ng maisusuot. At dahil magdi-dinner muna kami, isang red cocktail dress ang napili kong isuot. Inayusan ko na rin ang sarili. Naglagay ng konting makeup sa mukha. Sakto naman pagkatapos ko magbihis ay may kumatok sa pinto. At nang buksan ko ay isang babaeng staff ng hotel ang bumungad. Pinapatawag na po kayo ni Sir, Ma'am. Sasamahan ko na po kayo papunta sa kanya. Sure, thanks. I followed the staff. Pero sa kalagitnaan pa lang ng paglalakad namin sa hallway, ay nambigla na lang na may humaklit sa braso ko na ikinasinghap ko at otomatiko ikinahinto sa paglalakad. At nang mapatingin ako kung sino ang may gawa, ay ganoon na lang ang gulat ko nang bumungad sa akin ang seryoso mukha ni Lucas. What are you doing here? I stammered. Bigla na lang sumibol ang kaba sa dibdib ko. Let's talk in private. Wait! Mabilis kong pagpigil sa akmang paghila nito sa kamay ko. I look at the staff na ngayon ay nakahinto na rin at nakatingin sa amin. Sandali lang, miss. Kakausapin ko lang muna itong kaibigan ko. Pinilit kong umiti sa babae para hindi na mapaghalataan. Sure, ma'am. No problem. Hihintayin ko na lang po kayo rito. Napilitan ako magpahila kay Lucas hanggang sa ipinasok ako nito sa isang room na hindi kalayuan mula sa room namin ni Sandro. Pagkapasok ay mabilis ako nitong hinapit sa bewang at ngumiti sa akin matapos akong pasadahan ng tingin. You're so hot, baby. You look stunning in that dress. Akmang hahalikan na ako nito nang mabilis akong umiwas at itinulak ito sa dibdiba. Itiwan mo nga ako. I pushed him hard, dahilan ng pagbitaw nito sa bewang ko. Ano bang ginagawa mo rito? Sinabi ko na huwag ka muna magpapakita sa akin, di ba? Baka mahuli ka pa ng asawa ko. Napataas bigla ang boses ko. Lucas' jaw clenching. So, sinasadya mong iwasan ako, ha? Ganun ba yun? Are you going to abandon me now? Huh? Yes, I replied. So please, huwag ka na magpapakita pa. If you need money, bibigyan na lang kita. But please, not now because I'm busy. My husband is waiting for me. Pansin ko ang biglang pagbangis ng kanyang emosyon dahil sa sagot ko. Akman lalabas na ako sa pinto nang muli nitong hablutin ang braso ko at muli ako isinandal sa pader. No, you can't abandon me like this. Hindi ako papayag. And he kissed me aggressively. I was shocked by his kiss. Tila gusto nang kainin ang buong labi ko. Masyadong marahas na tila may galit. Pero imbis na tumugon ay malakas ko itinulak ang kanyang dibdib at sinalubong siya na isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. You hurting my lips and ruined my lipstick! I shouted at him. Pansin ko naman ang gulat sa kanyang mukha na tila hindi inaasahan ng pagsampal ko. Napatikim naman ako at parang nakonsensya ng konti. I'm sorry, but please, huwag mo muna akong guluhin ngayon at baka makita ka pa ng asawa ko. Mamaya kung ano pang isipin nun. Mabilis na ako lumabas ng room at iniwan siyang tulala sa loob. Let's go. Aya ko sa staff na parang may pagtataka pa sa mukha. Ngumiti naman ito sa akin at muli nang naglakad. Kaya napasunod na lang ako at hindi ko mapigilan ang mahinang mapabugan ng hangin dahil kay Lucas. Kinakabahan ako sa totoo lang. Hindi ko inaasahan ang kanyang biglang pagsulpot. Sinusundan niya ba ako? Paano niya naman kaya nalaman na nandito ako sa Palawan? I was really nervous. Baka kung ano pang gawin niya mamaya at baka makita pa siya ni Sandro. Nang marating ang isang nakasaradong pinto ay huminto ng staff at ngumiti sa akin. Maiwan ko na po kayo, ma'am. Nandyan po si Sir sa loob, naghihintay sa inyo. Pumasok na lang po kayo. Okay, thanks. I smiled back. Pagkalis ng staff ay huminga muna ako ng malalim bago pinihit ang doorknob at marahan na binuksan ng pinto ng nakangiti. Sa pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang malawak na banquet hall with red carpet and luxury designs. May isang red table sa pinakagitna at nandoon nga nakaupo ang asawa ko. Pero agad na naglaho ang ngiti ko nang makita ko kung sino ang babae nitong kasama na nakangiti pa rito. It's looked like they were talking. Ang kamay kong nakahawak sa doorknob ay biglang humigpit. Umurong bigla ang mga paa ko at unti-unting humapdi ang mga mata ko.
Mukhang nagkamali yata ako ng akala. Kaya bago pa tuluyang pumatak ang luha ko, mabilis na akong umalis nang hindi gumagawa ng ingay. Napatakbo na ako na palayo habang hilam ng luha. Hanggang sa kakatakbo ko ay bigla na lang ako napahinto nang mabangga ako sa matigas na bagay. And when I look up, mukha ni Lucas ang bumungad sa akin. I told you, sa akin ka lang at hindi mo mararanasang umiyak ng ganyan. And he holds my hand. Let's go. Let's get out of here. Nagpatiano na lang ako sa paghila ni Lucas sa braso ko palabas ng hotel, and I couldn't stop my tears from falling. My heart aches seeing Sandro with his mistress reunited again. Parang bumalik ang sakit katulad ng kung paano niya ako dinurog nung unang honeymoon namin. Dinurog niya ulit ako. Akala ko pa naman ay magpapaliwanag na siya, pero bakit ganoon? Bakit kasama na naman niya ang melanin na iyon? For what? Para ba saktan ulit ako dahil alam niyang umasa ako? Pero okay na ako eh. Unti-unti na sanang makakamove on sa kanya, pero bakit? Bakit ako umasa ulit na magiging okay pa kami? Na maayos pang pagsasama namin bilang mag-asawa? Tom, I hate this. I hate myself. Kasalanan niya ito. Dapat hindi na niya sinabi pa sa akin na baliwala lang sa kanya ang melanin na iyon. Naniwala ako sa sinabi niyang iyon. Sa totoo lang, umasa ako. Parang bumalik yung kalahating tiwala ko sa kanya at paghanga ko katulad ng kung paano siya hangaan ni Lolo. Pero ngayon ay gusto ko nang bawiin lahat. Ayoko nang magtiwala pat umasa sa wala. Ngayon tuloy nasaktan na naman ako dahil sa maling desisyon ko. Mukhang wala nga yatang katotohanan ng sinasabi ng iba na second chance. That we're just human and we all make mistakes because we're not perfect. Kaya dapat ay matuto kayo magpatawad o magbigay ng second chance kung gusto pang magbago ng isang tao. And yes, I want to give Sandra a second chance, but I'm so disappointed that it ended like this again. Dahil hilam ng luha, mga mata ko ay namalayan ko na lang na nasa pampang na kami ni Lucas at isinakay na niya ako sa isang jet ski. Pinangkas sa kanyang likuran. Kinuha niya ang mga braso ko at pinayakap sa kanyang bewang. Hold me tight, baby. Hindi ako kumibo at yumapos na lang sa kanyang bewang. Isinandal ang ulo sa kanyang malapad na likod hanggang sa naramdaman ko na ang pagpapatakbo niya sa jet ski. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin, pero bahala na. Wala na akong pakaalam pa. Basta ang mahalaga sa akin ay makalayo at hindi ko makita si Sandro kasama ng Melanie na iyon. She was pregnant at ayoko nang maulit pa ang dating pagsugod ko sa babaeng iyon dahil sa galit. Kaya mas mabuting lumayo ako sa kanilang dalawa. I just leaned on Lucas' back as he drove the jet ski. Gabing-gabi na pero maliwanag naman ang buwan kaya kitang-kita pa rin ang paligid ng karagatan. Mahigit 5 minutes yatang inabot bago huminto ang jet ski na sinasakyan namin sa isang houseboat na nakalutang sa dagat. Inalalayan na ako ni Sandro paakyat sa houseboat kung saan maliwanag dahil nakabuhay ang mga ilaw sa labas at parang walang katao-tao. Lucas, what are we doing here? Tanong ko sa medyo garalgal na boses habang hindi makatingin sa kanya ng diretso. We're here to sleep, of course. Lucas replied with a warm smile. Napakapit na lang ako sa leeg nito nang buhatin ako. I rented this houseboat for us, baby. Akala ko nga hindi na kita madadala pa rito dahil sinampal mo ako kanina. At gusto mo pa akong paalisin. Buti na lang talaga hinabol kita. And good thing, I finally brought you here. Hindi na ako sumagot pa at umiwas na lang ng tingin. Pagkapasok sa loob ng isang room ay marahan na akong iniupo ni Lucas sa ibabaw ng kama. Pero imbis na maupo ay mas pinili kong dumiretso ng higa patalikod sa kanya. Rinig ko ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga ni Lucas. Hanggang sa nararamdaman ko na lang ang paghinga nito sa likuran ko at sinilip na ang mukha ko. Hey, stop crying. You wipe my tears. Huwag mo nang sayangin pa ang luha mo para sa lalaking iyon. He doesn't deserve your tears, baby. I still didn't reply and just cried silently. Hindi pa rin mawala sa isip ko si Sandro at ng babaeng iyon. Nasasaktan ako, nagseselos, naiinis at nagagalit sa kanilang dalawa. Do you love your husband that much? Huh? At talagang hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya magpahanggang ngayon kahit na nandito naman ako? Yes, I still love him. Ewan ko ba pero parang bumalik ang pagmamahal ko nang sabihin niyang baliwala lang sa kanya si Melanie. Kaya ngayon tuloy para kong tanga na diruro ulit. Lucas, your husband doesn't deserve you, baby.
Mas deserve yata kita kaysa sa kanya. Napatihayan ako ng higa ng marahan akong pinaharap ni Lucas sa kanya. Nakatunghay sa akin habang nakatukod pa ang isang siko sa kama. Lucas, mahirap mong mahalin ako? I asked as my tears rolled down my cheek. What? He let out a weak laugh and wiped my tears softly. Of course not, baby. Paanong mahirap kang mahalin minahal agad kita kahit sa maikling panahon pa lang na nakilala kita. You have no idea how much I love you. Pero bakit ganun? Bakit yung taong gusto ko ay ayaw kong mahalin? Hindi ba masyadong unfair yun? I love him but he doesn't love me. I bit my lip to muffle my sobs. Natahimik naman si Lucas sa sagot ko. Napatitig ito sa akin, sa mga mata ko. Napahinto rin saglit ang paghapos nito sa mukha ko at tumaas baba ang Adam's apple habang pinakakatitigan ako. Until he smiled at me. Yung klase ng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. You know what, baby? He caressed my cheek again as he gave me a soft stare. Kapag akong pinili mo, masisiguro ko sa'yo wala kang magiging kaagaw at kahati. I will give you all my attention, my heart, my soul. Bibigay ko sa'yo lahat ng kaya kong ibigay, mapasaya ka lang. Natahimik naman ako sa kanyang mga binitawang salita at napatitig din sa kanyang gwapong mukha. I can't help but swallow. Puno ng kaseryosohan na ang kanyang mga mata na tila ba nagsasabi ng totoo. I'm here. Sa akin mo nalang ibigay ang pagmamahal mo sa kanya. I promise, I won't make you cry. I won't let anyone hurt you. I won't hurt you for the rest of your life. Bago pa ako makasagot ay naramdaman ko na lang ang pagdampi ng kanyang malambot na labi sa labi ko. At ang marahan na paggalaw nito. I just closed my eyes and let him kiss me. Hanggang sa pinagsalikop na niya ang aming mga kamay at tuluyan na siyang pumaibabaw sa akin habang hindi pinakakawalan ng labi ko. Matapos sa set-up ng mga staff ang loob ng banquet hall para sa romantic dinner surprise ni Sandro sa kanyang asawa, ay sakto naman dumating si Melanie na kanya pang pinasundo sa private chopper para lang makapunta. Nang dumating si Melanie ay sa kanya inutusan na isang staff para sunduin na ang kanyang asawa sa kanilang room at papuntahin na ito sa banquet hall kung saan siya naghihintay. Mukhang desidido ka na nga talaga makapag-ayos sa asawa mo Puna ni Melanie habang inililibot ang tingin sa loob ng banquet hall kung saan may mga 4 seats pa ang nakahanda, kabilaan para sa mga violinist mamaya. Yes, I have already decided. Simpleng sagot ni Sandro at saglit na tumingin sa suot na wristwatch. It's already 7:35 p.m. Tama-tama lang ang oras. But you look nervous. A little bit. Inayos ni Sandro ang suot na suit at bumuntong hininga. Do I look good? As always, you look great. Sagot ni Melanie na sinubayan pa ng mahinang pagtawa. Ang gwapo mo nga kaya hindi ka dapat kabahan. Aaminin mo lang naman sa kanya lahat. I was just a little bit nervous. Baka kasi hindi siya makumbinsa sa sasabihin ko. Melanie rolled her eyes. Ano pang dahilan at pinapunta mo ako rito kung di siya maniniwala? She's still your wife, after all. At isa pa mahal ka nun, di ba? Patay na patay yun sa'yo. Sunugod nga ako kahit buntis. Muntik patuloy ako makunan. I'm sorry about that. That's all my fault. That's okay. Nakalipas na rin naman iyon. Ang mahalaga ay safe pa rin naman si baby. Lumaban ang anak natin para hindi mawala sa loob ng sinapupunan ko. And he looked at her seriously. Asama mong tumingin. Pinapatawa lang naman kita. Halata kasing kabado ka. Melanie, love. Pero teka, ba't wala pang asawa mo? Baka maya-maya pa. Medyo matagal kasi yung magbihis. Well, ganun talaga ang mga babae. Melanie shrugged. Nakuha naman ang atensyon ni Sandro sa mahinang pagtunog ng kanyang phone na nasa loob ng kanyang suit. Mabilis niya itong kinuha at binuksan para makita kung sino ang nag-message. Isang email ang dumating galing sa private investigator na nakausap niya kaninang umaga para paimbestigahan dito ang pagkatao ng lalaki sa kumalat na video na kahalikan ng kanyang asawa. But instead of opening the email, mas pinili niya ibalik ang phone sa kanyang suit. Kung maaari ay ayaw niya muna mabad trip kaya sa kanya nilang bubuksan. Maybe kapag nakabalik na sila ng Manila. A few minutes later, hindi na nakatiis pa si Sandro at tumayo na. Just wait here. Pupuntahan ko lang asawa ko sa kwarto.
Paalam niya kay Melanie na agad naman itong sinang-ayunan. Sure. Sandro left the banquet hall. Pagdating sa kanilang room ay marahan siyang kumatok sa nakasaradong pinto. Jessica, are you done? He asked his wife as he knocked at the closed door. Jessica, he called her again. Jessica? Nang wala pa rin sumagot mula sa loob ay napagdesisyonan niya ng buksan ng pinto pero sa kanyang pagbukas ay katahimikan ng bumungad at walang katao-tao sa loob ng kwarto. Kumunot naman ang noo niya at mabilis na pumasok ng room. Tinignan niya agad ang loob ng bathroom sa pag-aakalang nandoon ang asawa pero pagpasok niya ay wala naman ito roon. Kaya naman umalis na siya ng room at pinuntahan ng staff ng hotel na inutusan niya kanina. Agad niya itong nakita sa hall na may kausap na isang guest at saktong katatapos lang mag-usap ng mga ito na lumapit siya. Miss, agad itong napalingon sa kanya at napahinto sa akmang pag-alis. Yes sir, how may I help you? Kasi miss, I'm looking for my wife. Did you see her? Ikaw inutusan ko sumundo sa kanya kanina, tama ba? The girl nodded. Opo sir, ako nga po. Pero nasa venue na po ang asawa niyo mula pa kanina. Kumunot ang noo ni Sandro sa sagot ng babae. What do you mean? Kagagaling ko lang doon ngayon at wala. Natigilan siya nang may ma-realize. Shit. Pero sir, pinatid ko na po siya kanina. Baka po nagkasalisihan lang kayo. Hindi na niya pinatapos pang magsalita ang staff at mabilis na siyang umalis. Agad niyang tinawagan ang number ni Jessica pero ring lang ito ng ring at hindi naman sinasagot. Nang tingnan niya sa room ay nandoon pala, naiwan ang phone nito. Where's your wife? Tanong ni Melanie nang bumalik siya sa venue. We need to find her. Mukhang nakita kanya kaya umalis agad. What? Napatayo naman si Melanie. Hindi na niya ito pinansin pa at muli nang lumabas ng venue para hanapin ang asawa. Nang hindi niya mahanap sa loob ng hotel ay agad siya lumabas at pumunta ng beach para doon hanapin. Nakasunod naman si Melanie sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapahagod sa sariling buhok. Mukhang papalpak pa yata ang pakikipag-ayos niya sa kanyang asawa. He searched the whole area pero halos malibot na niya ang buong beach ay hindi niya mahanap ang asawa. May mga nagalit pa sa kanya nang mailawan niya ang mukha ng mga ito gamit ang flashlight ng kanyang phone. Hanggang sa natigilan siya nang may maalala. Muli niya kinuha ang kanyang phone sa kanyang suit at binuksan ang email galing sa kanyang private investigator. At sa pagbukas niya ng email ay agad na bumungad sa kanyang 4 na stolen shot ng isang lalaki. Humigpit ang hawak niya sa kanyang phone nang mamukhaan ito. Walang iba kundi ang lalaki nakatapon ng sabaw sa kanya kamakailan lang sa restaurant ng kaibigan ng kanyang asawa. Oh, sino naman yan? Tanong ni Melanie na nakasilip na rin sa kanyang phone. Pero hindi na niya ito pinansin pa at hindi na rin siya nag-abala na basahin ang information ng lalaki. Basta mabilis na lang siyang bumalik sa loob ng hotel. Agad siyang dumiretso sa front desk kung saan may 3 babae na nakatayo. Nahanap niyo na po ba ang asawa niyo, sir? Tanong na isang receptionist sa kanya pagkalapit. Pero imbis na sagutin ito ay agad niyang pinakitang picture sa kanyang phone. This man in the picture. Naka-check-in ba rito ngayon ang lalaking ito? Napatingin naman ang babae sa kanyang phone at sandaling napatitig hanggang sa unti-unting tumango. Yes, sir. Naka-check-in nga po siya dito sa hotel. Tila isang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang sagot ng babaeng receptionist. And what is his room number? He asked. Mahinahon pero may diin. Naku sir, hindi po namin pwedeng sabihin. Pasensya na po kayo. He's my friend. Don't worry, I just want to surprise him that I'm also here. Okay po sir. Just give me a minute. The receptionist checked the attendance list. Nang matapos itong tiningnan ang list ay muli nang tumingin sa kanya. Nasa room 034 po, sir. Napalunok si Sandro na wala sa oras habang nanatiling seryoso. Akmang aalis na siya para pumunta sa nasabing room nang muli magsalita ang babae. Pero mukhang wala po siya sa room niya ngayon. Sir, I saw him with the girl. Lumabas po silang dalawa mula pa kanina at parang hindi pa yata nakakabalik. Tila nanginig ang kanyang kamay at parang madudurog na ang pagkakahawak sa phone sa narinig. He was the man who rented the houseboat a while ago, right? Sabat naman ang isa. Baka doon sila mag-overnight kasama ng kanyang girlfriend. Wala nang sinayang pang oras si Sandro at patakbo na siyang lumabas muli ng hotel. He rented the jet ski at pagkasakay ay mabilis niya itong pinatakbo sa karagatan nang hindi man lang nililingon o pinapansin ang pagtawag sa kanya ni Melanie.
Nilibot ni Sandro ang paligid hanggang sa nahanap na rin niya ang isang houseboat na nakalutang sa dagat at nakabuhay ang mga ilaw nito sa labas. May 2 sun lounger cushions pa sa may terrace nito. His heartbeat raced. "No, please. She's not there," he murmurs. Kinakabahan siya sa isipin na nasa loob nga ang kanyang asawa. Pagkadaon ng houseboat ay mabilis siyang umakyat at diretsyong binuksan na isang nakasaradong pinto. At dahil hindi naman ito nakalok ay agad namang bumukas. But when the door finally opened, kasabay naman ito ang kanyang paghinto. Same with his heartbeat that suddenly stopped for a moment. Para siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan nang nakita ang kanyang asawa na payapang natutulog katabi ng lalaki at talagang magkayakap pa sa ilalim ng kumot. Natatakpan man ng kumot ang mga ito ay halata pa rin na walang mga saplot dahil sa nakalabas nitong mga balikat sa kumot. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sandro sa nasaksihan and his mind went black. Nanginig ang kanyang kalamnan at nagdilim din bigla ang paningin sa galit. Naalimpungatan naman ang lalaking nakahiga nang marinig nito ang pagbukas niya sa pinto. And their gaze met. Wala nang inaksaya pang oras si Sandro. Mabilis na siyang lumapit sa kama at bago pa makabangon si Lucas sa higaan ay mabilis na niya itong napaibabawan at binigyan ng malakasang suntok sa muka. Kumpirmado ngang nakahubad ang mga ito nang bahagya niyang mahila ang kumot dahil nasilayan niya ang dibdib ng natutulog na asawa na mas lalong nagpasiklab ng galit niya. "How dare you touch my wife?" he shouted as he punched Lucas in the face. 3 magkakasunod na suntok ang naibigay niya rito bago siya nito nagawang sipain ng malakas na ikinaalis niya sa ibabaw nito. Mabilis naman bumangon si Lucas at umalis mula sa kama. Kahit papano'y nakasuot naman ito ng itim na boxer. At sa pagkababa nito sa kama ay lumaban na sa kanya ng suntukan. "I touched her because she's my girlfriend and she will be mine soon. Aagawin ko na siya mula sa'yo dahil pabaya ka naman at hindi mo siya pinapahalagaan bilang asawa mo." Lucas shouted back. Tumama naman ang kamao nito sa kanyang kabilang pisngi pero tila hindi man lang niya nararamdaman ang paglapat ng kamao nito sa kanyang muka dahil parang namanhid siya sa sobrang galit. Dahil sa suntukan nila ni Lucas ay may mga bagay na ang nabasag sa loob ng kwarto na kanilang nasagi. Pero pareho na silang walang pakialam at nagpalitan na ng mabilisang suntok. At dahil sa kanilang malakas na ingay ay naalimpungatan naman si Cheska na gulat na napabangon nang makita siya. "Sandro?" Nalaka ang mga mata nito sa gulat at tila namutla pagkakita sa kanya. Hindi na siya tumingin pa sa kanyang asawa at nag-focus lang sa pakikipagbasagan ng muka kay Lucas hanggang sinapadpad sila sa labas ng kwarto nang masipa niya ito sa tiyan ay kinabagsak nito sa kakaatras palabas. Agad naman niya itong hinabol para muling suntukin pero mabilis itong nakakilos at nasipa din siya ng malakas dahilan para mahulog siya sa dagat. Pero humabol din si Lucas na agad na tumalon pagkahulog niya. Kaya naman hanggang sa ilalim ng dagat ay tuloy ang kanilang labanan sa isa't isa. Mabilis naman nagbihis si Cheska, tumabol sa kanila palabas para umawat pero dahil nasa dagat na sila ay tanging pagsigaw na lang nito ang nagawa para awatin sila. Pero pareho na silang bingi ni Lucas at tuloy lang ang palitan ng kamao kahit pareho ng duguan ng kanilang mga muka. "Hindi ko nahahayaan pang masikatan ka ng araw bukas. I will kill you tonight for touching my wife, you bastard! No! Ako ang papatay sa'yo! I will kill you for hurting her! My girlfriend doesn't deserve a man like you, you dumb cheater!" They shouted at each other. Hindi naman magkanda o gaga si Cheska sa pagsigaw sa kanila para patigilin na sila. Pero hindi man lang nila ito binigyang pansin dahil pareho na silang kinain ng galit. Hanggang sa bigla siyang nasakal ng braso ni Lucas mula sa likuran. "So, paano ba yan? Mukhang ikaw yata mo unang mamatay sa atin dalawa." Mas lalong hinigpitan ni Lucas ang pagkakasakal nito sa kanya. Kung kaya nagsilabasan ang ugat sa kanyang leeg at ulo pero ganun man ay patuloy pa rin siyang lumalaban at pilit itong sinusuntok sa muka. "No, Lucas! Let him go, please! Stop it! Please!" Cheska shouted with sobs. Nataranta na ito at napaiyak na tila hindi alam kung paano sila aawating dalawa. "I'm sorry, baby, but I can't do that. Maybe I will just kill this man for hurting you. 3 lang tayo rito. Wala makakakita kung mapapatay ko man siya." "No, Lucas! Huwag mong gagawin yan! Don't kill me, husband, please! Stop!"
Pagmamakaawang sigaw ni Cheska sa garalgal na boses habang hilam na ng luha ang mga mata. And Sandro do his best para tuluyan siya makawala sa pagkakasakal. At sa kanyang pilit na pagsuntok kay Lucas ay natamaan niya ito ng malakas sa kaliwang mata. Kaya bahagyan lumuwag ang braso nito sa kanyang leeg. Sinamantala naman niya ang pagkakataon at malakas itong siniko bago mabilis na pinagpalit ang kanilang pwesto. Matagumpay niya iyong nagawa at ito naman ang kanyang nasakal mula sa likuran katulad ng kung paano siya sinakal. Tama ka. Wala nga makakakita kung sakaling may mamatay man sa ating dalawa. Pero mukhang mauna ka kasi sa akin dahil hindi ko nahahayaan pang mabuhay ka. Huwag kang mag-alala dahil alam kong sa huli nasa akin pa rin ang panig ng asawa ko. Kabit ka lang naman niya. Yan ang tatandaan mo. Kaya kung sakaling mapatay kita ngayon ay magiging kawawa ka. Dahil hindi na mabibigyan pa ng hustisya ang pagkamatay mo kasi tulad nga ng sabi mo, tayong 3 lang ang taong nandito. At nasisiguro kong baliwala ka na sa asawa ko kapag napatay kita. You know why? Because I'm her husband at kabit ka lang. You're just a toy. Laruan ka lang ng asawa ko. At ngayon ay nasisiguro kong itatapon ka na niya dahil ito nang katapusan mo. He shouted with anger. Mas lalo niyang hinigpitan ang braso sa leeg nito. Dahilan para pareho magsilabasan ang kanilang mga ugat. Sa braso ang sa kanya at sa ulo at leeg naman ang kay Lucas. Pati na rin sa kamay nito. Pinipilit alisin ang kanyang braso sa pagkakasakal sa leeg nito. Sandro! Don't kill him! Umuwi na lang tayo, please! Stop! Baka mapatay mo si Lucas! Cheska begged. Pero hindi pinakinggan ni Sandro ang asawa at nakipagtagisan pa rin kay Lucas na ngayon ay halos hindi na makahinga. Hanggang sa tumalon na nga si Cheska sa dagat. Akala nila ay aawat ito pero nabitawan na lang ni Sandro si Lucas nang hindi na makita ang pag-ahon ng asawa. Cheska! Bigla siyang nataranta at mabilis na siyang sumisid sa ilalim ng dagat. Cheska, baby! Pag-ubo naman ni Lucas, nahabol pa ang hininga habang hawak ang nasakal na leeg. Nang makahinga na maayos ay mabilis na rin ito sumisid sa ilalim para hanapin ang lumubog na babaeng nawala ng malay. It's already 4:54 a.m. when I woke up. Nakahiga na ako sa kama at nasa room na namin ni Sandro. Iba na rin ang suot ko. Hindi na ako basang-basa. Nang mag-flashback sa akin ang huling pangyayari ay agad ako napabalikwas ng bangon. And when I look around, nakita ko nakatayo si Sandro sa may window at nakapamursa habang nakatanaw sa labas na tila ba malalim ang iniisip. Ang suot nito ay yun pa rin. Hindi pa nakakapagpalit at mukhang natuyo na sa kanyang katawan. Magbihis ka na. Uuwi na tayo. Malamig nitong sabi sa akin nang hindi man lang ako tinitingnan. And before I could answer him, walang sabi-sabi na itong lumabas ng room habang hila-hila ang kanyang luggage. Saglit naman ako natigilan at napatingin na lang sa pinto na kanyang pinaglabasan. Obviously, he was mad. Pero ano nga ba ang nangyari kagabi? Basta ang huli kong natatandaan ay sumikip ang dibdib ko at nahirapan akong huminga. Siguro ay dahil sa pagkataranta at pagsigaw sa kanilang dalawa para awatin sila. Iyon lang ang tangi kong naalala. And I don't know what happened after that. Hindi ko alam kung may dumating bang ibang tao at inawat sila o baka naawat lang silang dalawa sa pagsusuntukan nang mawalan ako ng malay. I sigh heavily. Mabilis na akong bumaba ng kama. Sa pagmamadali ko ay muntik pa ako matumba nang makaramdam ng biglang pagkahilo. Pero ipinilig ko na lang ang ulo ko at mabilis na pumasok ng bathroom. Hindi na ako nag-abala pang maligo. Naghilamos lang ako at nag-toothbrush bago lumabas ng bathroom. Hindi na rin ako nagbihis pa dahil nakadress na rin naman ako. Kaya pagkatapos kong suklayin ang buhok ko ay sumunod na rin akong palabas ng room habang hila na rin ang luggage ko. Paglabas ko ay nakasandal si Sandro sa tabi ng pinto na tila hinihintay ako. Dahil paglabas ko ay saka ito kumilos at muli nang hinila ang kanyang maleta. Napasunod na lang ako hanggang sa rooftop ng hotel kung saan nandoon na pala ang chopper na sinakyan namin kanina. Wala nga lang ang piloto. Pagkalapit namin sa chopper ay agad na ipinasok ni Sandro ang kanyang luggage at inagaw naman sa akin ang luggage ko bago umikot sa kabila at pumasok na. Walang ingay na lang din akong pumasok at naupo sa kanyang tabi, sa front. At kaya pala wala ang piloto dahil siya ang papalit. Pareho kami walang imikan habang nasa himpapawid. Medyo nakakaramdam ako ng pagkahilo pero tiniis ko na lang at pinikit na lang ang mga mata ko. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nang sa wakas bumaba na rin ang chopper sa rooftop ng bahay namin. Wala pa rin akong imik na bumaba ng chopper at mabilis na naglakad papasok ng bahay nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin o hinintay na makababa.
Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis akong tumakbo, papasok ng master's bedroom at dumiretso ng banyo. Agad ako sumuka pero wala. Puro tubig lang naman at medyo kunti lang. Siguro ay dahil hindi ako nakakain kagabi. At nang lumabas na ako ng bathroom ay saktong pagpasok naman ni Sandro sa loob ng room habang hila ang dalawang maleta. Saglit pang nagtama ang tingin namin pero agad itong umiwas at inayos na ang mga maleta sa isang tabi. Kitang-kita ko pa ang pasa nito sa gilid ng labi at kaliwang pisngi. Umakyat na lang ako ng kama at agad na nahiga dahil parang nanghihina ako. Nanlalambot pati ang mga tuhod ko.